mga bulong Eh? na hindi na raw uusad ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Hello mga kadonatics! Nako, pati si Dilimaw nagsalita na at mukhang hindi na matutuloy yung impeachment mga kadonatics. Pero of course, known as the anti-Duterte mga kadonatics, tumatahol ngayon sa kanyang social media itong si Dilimaw. Ang sabi niya, kahit anong mangyari, dapat ipagpatuloy yung impeachment for responsibility reason. Ang drag queen nagsalita! Maniniwala pa ba tayo dito mga kadonatics? Ha? Ewan ko ba kung bakit hindi pa ito pinasok ulit sa kulungan? Ni-reverse yung acquittal niya sa kanyang kaso mga kadonatics. Ay nako, dapat itong makulong ulit eh. Dapat itong mabalik sa kanyang cage eh. Eto mga kadonatics, pakinggan natin ang pag-iiyak ni Dilimaw. May mga bulong Eh? na hindi na raw uusad ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Dagway oh. Look at that. Ang asim talaga. I know, wala na siyang asim pero look at that. Ang asim pa rin mga kadonatics. Ang asim ng itsura. Dead on arrival daw. Kulang daw sa boto. Tapos na bago pa magsimula. Maging ang Pangulo, tila nais ipakita na wala siyang kinalaman o kagustuhan dito. Ito kasi mga kadonatics, si BBM na mismo ang nagsasabi na kahit ako ayaw ko ng impeachment. It only means mga kadonatics, mapapahina yung kaso masyado. Kasi nga ayaw ng Pangulo na i-impeach daw kuno. So why would we continue? Especially itong si Escudero mga kadonatics na tuta talaga ni PBBM. So magdadalawang isip na ngayon. Ngayon pa mga kadonatics na na-move na ulit yung impeachment proclamation. It's supposed to be on June 2. Ngayon, June 11 na. Pero malinaw ang tanong, susundin ba natin ang proseso o tatalikuran ito dahil sa takot o kalkulasyon? Walang takot Dilimaw. Hindi susundin yung proseso kasi mali yung proseso nyo. The Constitution lays out a path for accountability. It begins with the filing of the complaint, moves to the House for deliberation and action, and proceeds to trial in the Senate. Each step exists for one reason: to uncover the truth. Ay nako, sarap talaga sampalin itong mukhang to mga kadonatics. Alam nyo ba, yung final witness ni Dilimaw sa kanyang drug case, nawawala ngayon. I already mentioned that in my previous videos. Nawawala for 3 months na ata mga kadonatics. No, 2 months. Way back 2022, sinasabi niya sa interview, kasi nagtago talaga siya for how many years. Hinahabol siya ng kampo ni Dilima. Well, ito, sa salukuyan, nagtatago pa rin, iwas-iwas. Dahil up to now, hinahanap talaga ako ng tropa ni Senator De Lima para bumaliktad. Ipapakapture siya. Napag-alaman natin just 2 months ago, nawawala na siya. And of course, ang mainstream media, mukhang tahimik mga kadonatics. Saan na kaya yun? I've been invited to join the prosecution panel, and I said yes, not to serve any political camp, Walang hiya but to talaga. uphold the principles of truth, justice, and accountability. This is not about vendettas. This is about responsibility. This is about courage. Kung talagang walang sapat na batayan ang mga akusasyon, ang ebidensya mismo ang magpapakita niyan. Hindi ang chismis, hindi ang takutan, at lalong hindi ang numero sa survey. Tama talaga, ebidensya. Grabe yung ebidensya na drag queen ka. Kami ang nakakita, naka-witness. Kaya alam namin kung gaano kabigat ang ebidensya laban kay Senator De Lima. Ha? Pati yung driver mo mismo. Yung 4 na testigo, actually yan mga kadonatics. Can you imagine? 4 na testigo, ang 3, bumaliktad. Wala ba yung takutan ang nangyari doon? Bumaliktad na. Ha? At first, sinabi nila mga kadonatics na ito talaga ay drug protector. For some unknown reason, bumaliktad yung 3. Pati yung last witness nila, bumaliktad din. Ngayon, nawawala na. Ewan ko, anong nangyari. So, do you think nagsisinungaling yung 4 na yun? I don't think so. To abandon the process is to abandon the people who still believe in the promise of justice. It tells every Filipino that those in power are beyond reach and that accountability is optional. But we've seen this before. We know what happens when process is ignored, when truth is silenced, when the powerful are shielded from scrutiny. This is how impunity begins. This is how it is sustained. And this is how a nation forgets.
We cannot allow that to happen again. Ay, nako, sarap talaga kurumusin. Ay, Not on our watch. wow, not on our watch. Ang drag queen nagsalita, not on our watch. Ay, nako. Ay, may mga pictures pa to na sumasayaw doon sa, bilangguan. Ay, can you imagine? What the heck? Yung si Kerwin Espinosa, mga kadonati, isa din yun sa mga nagsabi na drag queen siya. Bumibisita siya sa Bilibid. Ngayon, yung si Kerwin na yun, bumaliktad. May pasori-sori pa siya. Panahon na para muling itindig ang saligang batas. Panahon na para igiit na katotohanan ang dapat maging pundasyon. Ay, mahiya kayo sa Panginoon. Nako, Kung wala kayong hiya sa tao, mahiya naman kayo sa Panginoon. Talagang plastic talaga magsalita, mga kadonati. Ng ating pamahalaan. Nako, Let the case be heard. ang tatanda na, sign na lang ng langgam ang kulang, mga kadonatics, babalik na sa lupa. Pero yung mga ginagawa nila, yung mga sinasabi nila, still against the law of God. Let the evidence be tested. Ay, sus! Let truth rise as it must, as it will. We have been here before. We refuse to repeat the sins of the past. Wow! Wow, ha? Ano, mga kadonatics? Na-convince ka din ba sa mga poem ni Laila Dilimaw? Ay, nako. Even the Senate President na si Chis Escudero, mga kadonatics, alanganin na din iproklama yung impeachment. Ito, minove nila yung schedule. Nako, baka hindi na nga mangyari eh. Ipinagpaliban ng Senado ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ay kay Senate President Francis C. Escudero, sa halip na sa June 2, itatakda ang presentation ng Articles of Impeachment sa June 11. Ito ay upang bigyan daan ang pagtalakay ng mga priority bills bago matapos ang 19th Congress. Kabilang sa mga panukalang batas na nais maipasa ay ang E-Governance Act, amendments sa Universal Healthcare Act at ang Anti-POGO Act. Samantala, natanggap na ng Kamara ang abiso mula naman sa Senado kaugnay ng pagbabago sa schedule. Ayon kay Attorney Francis Abante, tagapagsalita ni House Speaker Martin Romualdez, Abante. ipinasa na ito sa House Prosecution Panel para sa nararapat na pag-aksyon. Anong mangyayari dito, mga kadonatics? Pag mag-start sila ng June 11, dapat sa June 30 matatapos na yung impeachment. That is the Vice President of the Philippines, mga kadonatics. So what it means, hindi yan matatapos for 20 days, matatapos mo yung impeachment na yan? No way. Hindi talaga matatapos yan kahit araw-arawin nila yung impeachment kasi yung debate yan, mga kadonatics, grabe. Pagkatapos kasi ng June 30, lahat ng mga cases sa 19th Congress, mga kadonatics, mawala. Void, as I said in my previous video. And new set of cases naman, new set of senators na naman sa 20th Congress, which starts at July. So, i-refile nila yung kaso ni Inday Sara Duterte, which another case of impeachment. Bawal yan. Dapat isang impeachment lang in 1 year. Nako, mga kadonatics, that is good news for all of us supporting Duterte, especially kay Inday Sara. What do you think, mga kadonatics? Comment down below and don't forget to subscribe. As always, God bless you. Take care of yourself. Bye-bye.